Yung, yung sa oras ng kamatayan, mga santos natin, kahit naabot na nila ang level of perfection o state of grace, posible bang maharas pa rin ng demonyo magpakita sa kanila? Magandang araw po sa inyong lahat at ang tampok natin na video na ito napakagandang tanong. Isang tanong na ah, yung mga santo ba daw na naabot na lang yung level of perfection. Sa pag sila ba ay malapit ng mamatay, may mga pagkakataon ba na sila ay nahaharas din ng demonyo? Napakagandang tanong ito. Kaya sa mga bago pa po sa ating channel, please don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin, pakinggan na po natin kung paano yung sagutin. Paano sagutin? Ang tanong niya na yan, na yung mga santo ba pag malapit ang mamatay ay nakakaranas rin ba ng demonic harassment? Ang pinaka battle talaga yung sa deathbed, yung sinabi ng mga santo at mga exorcist. Bakit? Pwede mahila yung mga mabubuting tao sa impyerno once na mag-despair sila. Kasi, kaya nga ang ginagawa namin, may experience ako na malapit na mamatay, yung sinanay Talina. Alam niyo, diniliberance ko yung bahay, yung pagkamatay niya talaga peaceful death. Naghihingalo siya ng ilang oras, no, ilang oras. Pero grabe yung aura ng mukha niya. Hindi talaga yung hindi talaga yung nakakatakot. Peaceful talaga. Bakit? Diniliberance natin ang lugar. Yan nga ang sabi ng mga sa mga exorcist, kapag ka nag-agaw buhay ka na, yan, open talaga yung psychic ability mo. Kaya nga yung mga demonyo yan, gagawa at gagawa yan ng paraan para mahila yung kaluluwa sa impyerno. Kaya nga, i-despair nila yung mga tao na yan. For example, kung for example na napakabait mo, tapos nagpakita sa iyo yung demonyo, tapos biglang dinidespair ka na hindi ka talaga maliligtas, walang Diyos, mamamatay ka na walang Diyos, hindi ka mahal ng Diyos, tapos doon naniwala ka sa demonyo. Delikado yan. Kaya nga sa atin, sa ngayon, sa mga tao kayo nakikinig at nanunood, so kapag merong mamamatay sa bahay, i-deliverance nyo yung paligid para walang makapasok na demonyo. Tapos mag-receive ng sakramento, anointing of the sick. Kung hindi na po siya nakakapagsalita, for example, anointing of the sick. Kung nakakapagsalita pa sa kumpisal at anointing of the sick, alam ninyo, may puruhan yan. Grabe yung grasya ng Diyos na magfo-flow doon sa tao na yan. Kaya nga yung chaplet of divine mercy, pinaka-importante sa mga tao na malapit na mamatay. Kasi magkakaroon talaga na sila ng peace sa kanilang buhay. Alam niyo, experience ko talaga yung pagkamatay ni Nanay Talina. Grabe. Masaya siya, peaceful na peaceful yung mukha niya. Wala talagang halong akot doon sa kamatayan niya. Kasi bakit? Deliverance natin yung lugar eh. Kaya nga, delikado kapag hindi na deliverance, makapasok yung demonyo. For example, na-deceive yung kaluluwa, natakot, na-despair, kasi yan lang ang pinakahuli na gagamitin ng demonyo, yung despair. Kasi wala nang iba yan. Wala na yung ibang gagamitin, yung despair talaga. Na hindi ka makapasok sa langit, ang daming kasalanan, ibabalik sa iyo yung lahat ng mga kasalanan mo na nagawa mo. Ipapaalala niya hanggat sa maaari. Gagawa siya ng pamamaraan para ma-despair ka, ma-depress ka, mawalan ka talaga ng pag-asa. So, yun, tandaan ninyo, yung mga malapit ng mamatay, i-deliverance ninyo yung lugar. Tawag kayo ng pare. Kasi yun ang pinaka-importante, wala nang iba.
Kaya nga sabi ko nga doon sa mga ano ko, sa mga kilala ko, alam niyo, at sa mga magpapa ko sa akin nga, sabi ko, kapag malapit akong mamatay, huwag kayong magkakandara pa na maghanap ng doktor. Unahin ninyong pare at saka unahin ninyong pare na pumunta sa bahay para mag-anointing at magkumpisal bago pumunta ng ospital. Bakit? Unahin natin yung kaluluwa. Kasi napaka-importante ng yung buhay, yung kaluluwa natin. Na dapat tayo kasi kapag malapit na tayong mamatay, grabe na, ibibigay ng grasya ng Diyos doon sa iyo para mag-repent ka, magsisi ka doon sa kasalanan mo. Yan ang grasya na bibigay sa Diyos sa iyo. Kaya nga, i-deliverance yung lugar hanggat sa maaari para yung mga demonyo hindi makapasok at hindi ng mga bagay na ma-despair ka sa iyong buhay. So yun ang sagot natin, Bro Jando. Ayan po, at narinig po ninyo ang sagot ni Brother Romer na kapag mayroong mamamatay sa inyo, sa bahay ninyo, agad ninyong i-deliverance ang bahay niyo para yung mga demonyo sa labas na nais pumasok para magharas doon sa papanaw ay hindi magtagumpay. Yon ang sabi ni Brother Romer, kaya dapat lang nasa state of grace kayo para magawa ninyo yung pag-deliverance sa bahay ninyo kapag meron ng naghihingalo. Lalo na pag may naghihingalo. Napansin ninyo kung bakit yung mga naghihingalo may nakikita? Nandyan si nanay, nandyan si tatay, nandyan si kuya, nandyan si lolo, si lola. Ba't na nakakita? May mga bata naglalaro. Yung mga sundo, ang tawag dyan mga sundo. Sabi ni Brother Romer, para maitaboy ang lahat ng mga yan, tumawag agad ng pare, ipa-anoint of the sick yung pasyente, and then mag-deliverance kayo sa bahay nyo para itaboy yung mga pumapasok na mga espiritu para iharas yung papanaw na mahal nyo sa buhay. Okay, so yan po ang ating tampok na video ngayon sa araw na ito. At may mga katanungan dito na atin mo nang bibigyan ng kasagutan. Yung mga katanungan ninyo sa live na hindi napagbigyan, eto sasagutin natin sa bawat episode na ako'y maglalabas ng mga clip, So, ito ay tanong from Emma Claudel. Ang tanong niya, mga brad, unsa maning inri? Unsa maning inri? Ano itong inri? Itong inri, ito ay Latin. Na ibig sabihin is Jesus Nazarenus Rex Judaeum. Jesus Nazarenus Rex Judaeum. Nang ibig sabihin, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yan ang reason kung bakit merong inre sa ibabaw ng krus. Di ba sa ibabaw ng krus niya may karatula doon, tatlong lingway ginamit, Greek, Hebrew at Aramaic, Greek, Hebrew at Latin. Greek, Hebrew at Latin pala. Greek, Hebrew at Latin. Kung saan nakalagay doon, Jesus Nazarenus Rex Judaeum. Masyadong mahaba na pag ginawa mo, kaya shortcut na lang ng mga gumagawa ng imahe, inri na lang nilagay. Yun ang meaning ng inri kay Ma'am Emma Claudel. Yan ang sagot sa iyong katanungan. Maraming salamat po and bye-bye.